Di ba may balita recently na nakalabas daw ng bansa itong si Alice Guo? Then, meron itong isang lawyer na nanindigan na nakita daw niya ang personal si Alice Guo nung nagpanotaryo sa kanya si Alice ng counter affidavit. Sa mga bentahan ng lupa, di ba mapapansin nyo, notaryado yung deed of sale, yung affidavit of loss, halimbawa, nawala yung ID mo, nawala yung credit card, di ba, yung bangko, nire-require na notaryado yung affidavit of loss. One of the top issues na sasagutin natin mamaya is pagka nagbentahan ba ng property, valid pa rin ba yung bentahan na yan kahit na hindi notaryado yung deed of sale? So ano ba yung mga other documents na napanotaryuhan nyo na rin? You can share it by leaving a comment below. So sa maikling video na to, pag-uusapan lang natin yung kahalagahan ng notaryo. So for today's topic, maglilimit lang tayo sa pagnonotaryo ng deed of sale o property. Marami pa kasing notarial acts like yung jurat, copy certification, acknowledgement. So let us just limit sa acknowledgement. Ito yung sample. So lahat naman siguro tayo nakakita na ano bang itsura ng notarized document. So itong notaryo, in layman's terms, and sa pinakasimpleng paliwanag, di ba pagka nagpapanotaryo ka ng papeles, usually 6 copies yung piniprint mo, 6 copies yung piniprovide mo or inaabot mo dun sa notary public. Ang reason dyan is, usually, 2 kopya doon kinukuha ng notary public kasi sinasabit din nila yan monthly doon sa court. Then halimbawa, 4 na kopya yung matira sa'yo, so, yung mga yan, notarized na. So, dyan sa document, andyan yung notarial seal and yung stamp ng notary public's details. So, yung document na notaryuhan, nagiging public document. So, ang effect niyan is that document will be given full faith and credit. So, in simple terms, itong document na to ay mas kapani-paniwala. Yung transaction as embodied in the document is true or authentic, duly executed ng mga parties. Ibig sabihin, yung mga parties like yung seller and buyer, totoo yung kanilang mga pirma doon sa deed of sale. And talagang voluntary nilang ginawa yung bentahan na yun. Basta sa pagpapanotaryo, kailangan ng presence ng parties before the notary public. In general rule and by practice, nagprepresenta talaga ng mga valid IDs. Yung example niyan, yung mga government IDs like driver's license, PRC license, o pwede rin naman yung company ID mo, yung NBI clearance. So yung mga yan naman, naka-enumerate sa Notarial Practice Act. So, bala na yung notary public dyan, syempre, alam naman nila yan, hihingi na lang sila sa'yo ng competent evidence of identity or, yun nga, valid ID. So, ang isang mahalagang i-discuss natin, pag ang deed of sale ba hindi notaryado, hindi na rin ba yan valid? So, ang sagot dyan ay valid pa rin yung deed of sale kasi hindi naman requirement sa batas na notaryado yung deed of sale na yan. Kumbaga, meron pa ring bentahan na naganap and valid yan. Pero, required na notarize ang deed of sale pagka kunyari isasabit mo na yan sa Bureau of Internal Revenue and dun sa Registry of Deeds. Kailangan na notarize yung deed of sale. So, that's it for today's topic. Napakaikili lang ng ating discussion today. Nag-limit lang ako dun sa pinaka-importante. Yan yung sa deed of sale. And yung kahalagahan ng tamang proseso pagka nagpapanotaryo. So please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.